Viral taxi driver na naningil ng mahigit ₱1,000 para lang sa biyahe mula NAIA Terminal 2 papuntang Terminal 3. Bistado ring may mga colorum unit ang kanyang... Alright guys, isang viral na taxi driver guys. No, grabe naman yung ginawa niya. Pero guys, para maintindihan natin both side, pasahero at saka yung driver, ay pag-usapan natin ito. Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV. Pag-usapan natin yung viral guys. Bakit kaya ginagawa ng ibang driver, ng taxi driver ng ganong katindi magtawag dyan, manglamang sa kapwa natin, no? Grabe naman yung Terminal 2 to Terminal 3, 1,200, no? Anyway guys, hindi nyo na itatanong, ako ay isang security officer, security guard, no? Yan ang pinaka-niche ko sa aking YouTube channel. Nagbabahagi ako dahil yan ang malawak na karanasan ko sa aking pagtatrabaho. Pero guys, hindi nyo na itatanong, ako rin ay isang taxi driver. Nag-taxi driver na ako guys, no? Kasi guys, laki ng pamilya ko guys, ang gwardiya kasi, ang security guard ay bigla-bilang natatanggal. So nagsi-security guard, nagta-taxi driver rin ako. Anyway guys, bakit minsan nakakapangdaya ang mga taxi driver, nakakapanglamang? Ganito kasi yan guys, no? Kami mga taxi driver, ako, lalo na nung ako nag-taxi, ang binadrive ng taxi guys ay kulay green, no? So, 24 hours kami nagmamaneho kasi nga palitan kami every 24 hours. Tandaan nyo yun guys, 24 hours. So, magigising ako sa bahay ng alas 4 kasi malayo ang grahe namin eh. Lalo na ako, North, Caloocan ako. So, alas 4 ako magigising, palitan namin ng kapalitan ko alas 6. So, babiyahe ako papunta sa grahe namin, alas 4 nagising, tapos pagdating doon, alas 6 palitan. So, alas 4 pa lang gising na ako. Ngayon, pagdating ng kinabukasan, after ng 24 hours, so alas 4 ako gigising guys gagarahin na ako, alas 6 palitan kami. So alas 4 ng madaling araw, 24 hours na akong gising. Alas 5, alas 6, 26 hours na akong gising. Babiyahe pa ako sa amin ng isang oras mahigit. So 27 and a half na gising. Plus kakain, 27, kakain, pahinga konti. Palagyan natin mga isang oras kalahati. So 27, 29 akong gising. Isipin nyo yun guys At nung panahon na nag-taxi driver ako guys, ay nag-develop ako ng palpitation sa puso ko. Dahil sa ganong routine ng buhay ko nung panahon na yun. So mahigit ako 3 years, almost 4 years ako nag-taxi driver, no? So ngayon guys, sa biyahe namin, kukunin namin yung aming gasolina. So, ako guys, nung nag-taxi ako, nakapokus na ako sa taxi kasi pamilya ang inisip ko eh. Nakapokus ako. So, 1.5 gasolina. 1.5 din ang aming boundary. 1.5 gasolina, 1.5 boundary, 3,000. Kain mo pa sa labas, palagyan natin 300 pesos buong 24 hours na yun. So, 3,300. Plus yung mga kuhan doon sa garahe, alam mo na, sa garahe kasi may mga lagay-lagay doon, ganun, konti, ganun. So, ipalagay natin 3,500 ang ininit namin bago kami tutubo papunta sa bahay namin. So, yung 3,500 guys, ay makukuha mo yan pagdating ng alas 8 o alas 9 ng gabi. So, mayroon ka ng panabla. Yung alas 9, o kana alas 8, nakakuha ka ng 3.5 gabi So 3.5, may 3.5 ka na alas 8. Tuloy-tuloy yung biyahe ko dun guys Ako mismo So pag dating ng alas 9 ng gabi, alas 8 ng gabi, meron na akong pang gasolina, pang boundary. Ang alas 9, alas 10, hanggang madaling araw, ayun yung pangtubo namin, pang-uwi namin sa pamilya. Pero guys, pagdating ng gabi, hihina na rin yung tinatawag na pasahero. Kasi wala na pasahero, tulog na rin yung iba eh. Ang aming inaasahan, yung mga nasa club, call center, yung gumigimik, mga yan, inaabangan namin yung mga bus na galing probinsya, sasaluin namin yan, naabangan namin yan, susuhulihin pa kami. So, ganoon na nangyayari sa buhay namin mga taxi driver guys. Paliwanag ko lang sa inyo.
So, ang hirap talagang kumita. Dahil nga po mahirap, at mahirap lang ang panahon na yun, ay lumalaban pa rin ako. Kaya nakakauwi ako ng 800, masaya na ako pag may 1,000, malungkot ako pag 500, kasi ang boundary ko sa misis ko ay 500. Pag umuwi ako, nagbaboundary ako sa misis ko ng 500. Kasi bakit? Yung sobra akin naman, kasi pag nahuli ako sa daan o kaya nasiraan ako o ano man, may pocket money ako. Tapos ipon-ipon din, kasi ang mga misis kasi pag binigay mo na yung pera, ubos na agad yun sa panggasto sa bahay. Ngayon pag may problema ng pinansyal, sa mister na pupunta. So doon, kaya ako humihingi rin ako ng part ko na magbaboundary ako sa iyo, tapos yung sobra ako na lang magtatabi. Ganon ang sit up namin, kami mag-asawa. Ganon yung sit up, guys. Naintindihan nyo na kung paano kumita ang taxi driver, no? So, yung ibang taxi driver, guys, ay may edad na. Iba tamad, may bisyo, may hangover. So, hindi sila nakakapokus. Yung sa akin, focus ako doon, guys, ha? Focus ako. So, yung iba, ganun na nangyayari. Matamad, may bisyo, may hangover, nagpahinga, nag-ano-ano dyan. So, pagdating ng yung tinatawag na alanganing oras, ay wala nang, hindi talaga nila makukuha yung pang-boundary, pang-gasolina. So, gumagawa na sila ng ganon. Nangongontrata na sila, nang gagawa ng lalamang na sa kapwa. Kasi bakit hinahabol na nila yung kanilang kita? Kasi talagang napakahirap kumita, especially ngayon, dahil may Grab na. May mga ano-ano pang online. So, ang hirap. Dati nga, guys, nung nag-taxi ako, guys, linggo ang pinakakuan, halos mangyak-yak ko, lalabas na ako paglabas ko ng garahe, guys. So, mahilig ako na iskirdahan eh. Ayaw ko maghintay-hintay. Nang hinayang ako sa oras. So, i-iskirda ako niyan. Takbo lang ako ng takbo. Kaso lang, guys, tanghali na wala akong nakukuhang pasahero kasi linggo, di ba? Natutulog pa yung mga tao. Linggo. Tapos, pag may isang pasahero, halos magkakabanggaan pa kami para magkaagawan doon sa pasahero. Ganun yun, guys. Kahirap sa paglinggo. Kaya mangiyak-ngiyak ako dati na paglinggo, alas 9 na, wala pa akong nakuhang pasahero, alas 8, ganun, wala pa akong nakuhang pasahero kahit isa. Kaya halos mga gasolina ko, kumakain na ng kuhan, kaya nangiyak-ngiyak ako. So, nung panahon na nag-drive ako sa Kulay Green, guys, talagang hirap na hirap ako. So, nagharap akong mag-hapsit. Ano ba yung hapsit? Yung bang araw-araw ka lalabas, pero hanggang umaga to gabi lang. So, alas 6 ka na umaga lalabas, gagrahe ka na alas 7 o alas 8. Yun ang hapsit. So, at ito pang masama, guys, doon sa pinag-drivean ko, pag hindi ka pa nakapagmaniho, kahit hindi ka nakalabas, magka-car barn ka. Ang ibig sabihin, kuwan yun, magbaboundary ka pa rin kahit hindi ka nakalabas. Ganun ang patakaran ng Kulay Green na yun, na napaka-higpit sila dati. So, dahil nga ako nung panahon na yun, ay 4 anak ko, ang hirap-hirap ng buhay, wala akong inaasahan, walang tumutulong sa akin. Talagang thank you naman sa Panginoon at binigyan ako ng lakas. Although nagkaroon nga ako ng palpitation ng panahon matapos kung gawin yung mga yon. So anyway, guys, doon na tayo sa doon na tayo sa bakit nakakagawa yung mga taxi driver na ganon. Yun na nga, naalanganin sila sa oras, tamad silang lumaban ng parehos. At naalanganin sila kasi hindi sila nakabiyahe kasi may edad na rin. Bagal na yung galaw, hindi na kaya ng katawan. So, ang ginagawa ng iba ay nangungontrata at nanglalamang na lang talaga sa kapwa. Anyway, so, doon tayo sa kwan. Baka sabihin nyo ay nagmamalinis ako, guys. Ano? Nagmamalinis ka. Kunwari, kwan ka, santo ka. Hindi ako santo, guys. Ano? Isa rin akong kwan. So, lumipat ako sa puting taxi. At doon ko natuklasan dati yung sinasabi nilang batingting. So, batingting, yung ginaground yung metro. So, ngayon, nainganyo akong gamitin yung guys. Kasi nga, yung napakaluwag naman talaga. Lalaki yung kita mo. So, nakakauwi ako sa bahay dati. Kunwari, pumapatas ako ng biyahe. Nakakauwi ako ng 800, 900, 1,000. Pero pag nagbabatingting ako doon panahon na yon, ay nakakauwi ako ng 1,500, 1,600, ganun. So, malaking bagay, di ba? Ganito yan, guys, ha? Kunwari, ang billing mo doon sa isang lugar na pupuntahan mo, 150 lang. Pwede mo gawing 180. So, hindi ka na manghingi ng tip doon sa customer mo, may 30 pesos ka nang nabatingting mo. Kaso lang, guys, habang ginagawa ko yung mga bagay na yon,
ay palagi din nagkakasakit ang anak ko. Nakakarama ako guys, palagi ako hindi kasi ako yung hindi ko pa inisip nung una yun ba, kaso lang nararamdaman ko na maya-maya sila nagkakasakit. So tinigilan ko yung batingting. Ngayon tinuturuan nila ako ng kontrata. Kaso lang sa kontrata guys, mahirap makatapat ng pasahero na kupal. May kupal, maraming kupal na pasahero din. So ang hirap kumuha ng tinatawag na tawag diyan yung kontrata. Ang hirap. Alam mo na kasi ngayong panahon na to, medyo may kaalaman na lahat. So ang hirap kumuha ng kontrata. At maraming pasahero na kupal hindi rin marunong umintindi. Pupunta ka sa lugar nila, sobrang traffic, papasukin ka pa doon, hirap na hirap ka paglabas, wala ka makuha pasahero, ni isang 5 duling na tip hindi ka mabibigyan. Kaya minsan natutukso talaga yung iba na gumawa ng ganon. Ako dati, batingting, nasubukan ko yan, hindi ako nagmamalinis. Tinigilan ko lang din talagang gawin yon kasi nga parang kinakarma ako na palagi nagkakasakit yung anak ko. So tinigilan ko, di ba, ng 1,800 na may uwi ko, basta wala akong kuhan sa konsensya, wala akong kinakarga sa konsensya ko na nangdadaya ako ng tao. Ngayon yung kontrata guys, yun ang hindi ko kayang gawin. Kunwari, nangyari naman yan na kontrata, may mga pasahero na magtatanong, kuya, magkano papunta roon? Ganon. Ibig sabihin, hindi non-taxi driver yon. Hindi non-taxi driver. So, ibig sabihin, hindi niya alam ang billing. So, kami, nakatansya na namin. Kunwari, ang billing doon ay 250. Sasabihin ko, kunwari, magtrata, ay ma'am, 350 lang. Siyempre, mura lang sa kanya yun kasi 350, 150 lang ang diferensya eh. Diba? So, papayag yun. Pero ang metro talaga nun, 250. Ngayon, yun kay kuya, yun ang grabing garapal. Kung ginawa ni kuya yon, kunwari, alam ko wala pang 200 mahigit, wala pang 200 o 3, ay palagi na 300 ang metro nun mula na iya to 3. Ang laki na nga yung 300 eh. Kung ginawa niya 600 yun, hindi papalag yung customer doon. Kasi nagmamadali na sila eh. Yung kuhaan yung oras na inaabol nila, walang problema. Pero yung dinoble niya, triple, quadruple, ginawa ng 5 tupi, ay talagang kuhaan, ang tawag ng garapal nga. Pero kung ginawa ni kuya yon, 600 na lang ma'am, kasi kuhaan, papayag yung customer doon at hindi papalag yun. Kasi bakit? Naghahabol na sila ng oras eh. At saka, nangyayari talaga yun kung ikaw taxi driver. Yuninto ko nga sa inyo sa una nating statement na ang hirap talaga kumuha ng kita sa taxi. Ako nga talaga ang hirap na hirap ako at nagka-develop ako ng palpitation sa puso ko dahil almost 29 to 28 hours akong gising mula sa bahay, pagising ko hanggang sa pag-uwi ko ng panahon kasi hindi uso ang half-set sa kulay green na tinaktaksing binabiyahe namin eh. So nagkaroon ako ng kuhan, kamuti na lang kamo, naawa sa akin ng Panginoon at binigyan pa rin niya ako ng tamang pangangatawan na may survive yung mga anak ko. So guys, hindi ko sinabing tama yung ginawa ni kuya. Hindi ko sinabi dahil taxi driver na ako, hindi. Masyadong garapal yung ginawa niya. Pero kung ginawa niyang 600 yon, ma'am, 600 na lang. Total, para ako na. Malamang hindi papalag yung pasahero doon. Yung pangungontrata, binabawal ng mga batas natin yan. Pero guys, minsan nagagawa ng taxi yan kasi una-una naghahabol na nga kami sa aming kita dahil wala, matanghali na, gabi na, wala pa, hindi pa namin. Isipin guys, nangyari sa akin yan ha. Ito kwento ko sa inyo ha. Nasiraan ako, nung kulay green na yun, nasiraan ako ng 3 oras. 3 oras, nasiraan ako. Nagpagawa kami. Hindi ako binawasan ng boundary noon. Grabe, ganun katindi yung patakaran ng kulay green na yun. Hindi ako binawasan. So, anong nangyari sa akin? Lumabas ako. Hinabol ko yung oras. Alam mo ba, guys, pag uwi ko sa bahay, ang nadala kong kuhan, mula 28 hours akong gising ha, ang nadala kong pera pauwi sa bahay namin ay 250. 250. Dahil nga nasiraan ako. Yun ang hindi nakita ng mga tao sa daan. At tinutulog sa nila na ang mahala, tulad ngayon nangyari sa taxi driver na yon ng gulang, lahat ng taxi driver ay gano'n na. Hindi, wag naman.
may mga taxi driver pa rin na pumapatas. But guys, hindi ko nga tinutulisa yung ginawa ni Kuya. Napakagarapal yun. Napakagarapal niya masyado. Tama lang yun, natanggalan siya ng lisensya. Ang pangit sa lahat, ang mga taxi driver yung ganong garapal at yung nag-hold up. Nang-hold up ng pasahero. Pangit talaga yun. Pero yung mangungontrata ka, kahit paano, ako ginagawa ko yan, kunwari, 250 ang billing mo doon, kinontrata kita, ma'am, 350 doon may sobra akong 100, malaking bagay na sa amin yun, no? O sige, kuya, ganun, papayag. Pero yung sobrang laki ng kuhan, masyadong malaki ang kinuhan mo, hindi na makataong gawain yun. Tapos may mga pasahero pa guys na nangyari din sa akin yan, alanganin silang pumara. Alanganin silang pumara ba? Bawal sila dun sa lugar. Kaso lang nakita ko na may kuan, na may dalang bata. So, ginawa ko, pinick up ko mabilisan. Ma'am, bilis kayo ma'am. Kasi nakita ko, hirap na hirap yung mag-asawa eh. Ngayon, pagbaba nila sa likod ng mall, sa Mega Mall, wala akong bariya talaga naman. Wala akong bariya. Nagbiling lang sila yata ng 65 or basta ganun. So, wala akong bariya talaga sa 100 nila. Wala, nagkulang ako ng siguro mga 5 piso ba yun o 10. Sabi ko, ma'am, wala akong bariya kasi buo naman talaga binabayad sa taxi. Alam mo guys, galit na galit siya sa akin at halos makipagsapakan pa sa akin. Yung asawa niya, ganun kayo mga taxi driver, kunwari wala kayong bariya, parang ganun-ganun siya. Halos makipagbuntalan sa akin ba? So, hindi niya inisip na yung kalagayan nila nung panahon na yun, sinugal ko yung aking lisensya na mahuli ako na ilang magkano ang magiging multa ko doon para lang mairaos ko sila na hindi sila mahirapan. Tapos, sa ganung bagay na nagkulang ako ng 10 dahil wala akong bariya, gusto niya pang palakihin yung sitwasyon. Yan ang mga kupal na pasahero. Gusto ko lang, kaya ko nilabas tong video na to para magkaintindihan tayo from driver to pasahero. Kasi kadalasan ng mga pasahero, pag kinukontrata na sila, ay masama na yung driver. Isipin nyo na ang driver, sabi ko nga, kinikwento ko nga sa inyo, hindi lahat ng pamasada ay makakauwi kami ng pera. Ako nung panahon na yan, 28 hours akong gising, 28 hours akong gising. Ang naiuwi ko sa pamilya ko ay 250 pesos lang. No? Tapos minsan, ang dami ngayong kupal din ng mga enforcer na tinatarget yung taxi driver na hindi nila alam na bago kami kumita, hirap na hirap tanggal lahat ng aming mga balahibo sa katawan para lang kumita. Pero pag sinamantala kami ng enforcer, kahit konting kuwan, makiusap ka, hindi ka tutuluyan ka. Ngayon, para hindi ka tuluyan, maglalagay ka. Kaya minsan yung mga taxi driver nakakagawa ng ganun. Pero hindi ko sinabing tama yung ginawa ni Kuya. Pero masasabi ko rin na minsan kinukontrata namin, ako tulad ako, nakukontrata ako ng panahon na yun, kahit lagpas ng 100 to 150, masaya na ako. Yung kay Kuya, yun ang tinatawag, ewan ko lang kung anong sitwasyon niya, bakit ginawa niya yun, o talagang gawain niya yun. Kasi minsan may mga driver kami kasama na natatawa sa amin. Kasi bakit? Ang biyahe daw niya 5 oras lang, pero ang kita niya mas malaki pa sa amin. So yun ang talagang sobrang daya. Pero guys, sana wag nyo manang husgahan ang mga taxi driver na iba. Na pag nakontrata kayo, masama na yung taxi driver. Nakontrata kayo, kunwari, ang billing nyo doon ay 250, nakontrata kayo ng 300, lumagpas ng 50, ang sama na ng taxi driver. Wag naman ganun. Intindihin din natin na ang hirap-hirap din talaga kumita sa pagtataksi. Ang sinasabi ko nga, wag nang masyadong garapal. At kayo mga pasahero, ako kahit nagtataksi ako ngayon, nagbibigay talaga ako ng konting sobra doon sa pamasahe ko. Kunwari, 180 ang billing ko, ginagawa kong 200. Sige kuya, okay na yan. Ginaganon ko. Alam mo guys, ang mga pasahero na tulad kong kalagayan na hindi mayaman, hindi rin mahirap, mas nakakaintindi pa na magbigay ng tip. Pero yung mga taong mayayaman, mga taong nasa mga medyo sobra-sobra pera, yan pa ang pinakamakunat sa lahat. Magbigay ng tip. Kala mo nalugi ng 1 milyon pag hindi mo masuklian kahit 10. Tapos hinatid mo sila sa kanilang bahay na napakalayo doon sa loob ng kanilang villages na paglabas mo, wala kang makukuha. Lalo na ngayon kasi ang mga villages dyan, pag nagtataksyan sila, grab yan.
i-grab, i-online nga nila. Kaya pag hinatid mo sila sa loob ng bahay nila, na napakalayo, napakalaki, napakayaman ng lugar nila, paglabas mo, nawawala ka pa. Ako, nawawala ako minsan sa mga malaking kuhan dyan. Hirap na hirap ka pa, paikot-ikot, tanong-tanong para makalabas ka. Kasi ngayon may waste na eh. Dati wala. Oh. Ngayon, pagkakuan mo, naubos yung gasolina mo, wala kang nakuhang pasahero, hindi nila naisip yun. Basta ang kuhan, huwag sana nating masamain, kaya ginawa ko itong video na to para maintindihan naman ninyo ang side ng taxi driver. Pero hindi ko sinabing tama yung ginawa ni Kuya, kupal, kakupalan. Pero kung ginawa niyang 600 yon, 500, papayag yung pasahero, walang palag yun. At bago niya pinasakay, ma'am, okay lang ba sa inyo 500? Kasi kung hindi, alis na tayo, kuha na lang kayo sa iba. Hindi yung pinasakay niya muna. Okay naman, pinasakay, bago niya, ma'am, 500 po tayo doon, okay lang ba? Ganun sana. Ay, hindi kuya. O sige ma'am, baba na lang mo tayo. Kasi dapat ganun. So, wag nyo husgahan sana ng masama masyado ang mga taxi driver. No? Sa mangyayari na to guys, alam ko na yung ibang tao ay lalahatin na nila na ganun ang mga taxi driver. Kaya pag minsan, pag kinontrata sila, ay sobra na. Gusto na nilang kamerahan, palakihin na nila, ipakuha na sa social media dahil kinontrata sila. Samantalang lagpas lang naman ng 100. Ngayon, wala namang pilitan din. Sana naman din, wag naman ninyo ding husgahan yung ibang taxi driver. Kasi yung iba talaga naghahabol din talaga. Ngayon, kung kinontrata kayo at hindi naman sangayon sa inyong kalooban, baba kayo at minsan kasi talaga kinukontrata din namin kasi yung lugar na pupuntahan natin, alam ako nung panahon may naging pasahero ako na na-pick up ko sa airport, lumabas sila. Yung na-pick up ko sa airport ba, lumabas sila sa, siguro dahil namahalan sila doon, di ako ang nasakyan. Kaso lang, pumunta sila, ang hatid ko dyan sa may Commonwealth sa looban, doon sa may squatter. Ang billing nila noon siguro mga 400, 420 ganon. So, yun na nga, wala pa rin akong bariya. Galit na galit, ibang bansa galing yun ha. Na, ma'am, 50 na po kasi 420 lang yata yung billing nila. Hindi ko kinontrata sila ha, kasi alam ko na, siguro galante to kasi galing ibang bansa eh. So, baka magbibigay ito. So, hindi ko sila kinontrata. 420, ay ma'am, wala akong bariya na 30 eh. Halos ipabugbog ako doon sa mga kamag-anak nila doon sa loob ng buwan, squatter. Nag-iskandalo. Kasi daw, kuwan daw, mandaya, grabe, 30 pesos lang yung guys ha. Hindi niya alam, nahirap na hirap kong ipasok yung taxi ko doon dahil squatter yung area doon. Parang dito rin sa amin. Kaya nga pagka pahatid kami dito sa amin, hindi ko maiwasang magpasobra sa pamasay. Dahil naintindihan ko dahil ang hirap ipapalabas eh. Ganun na nangyari. Halos ipabugbog ako doon sa kamag-anak niya dahil kuwan daw ako, madaya daw ako, minura-mura ako guys. Dahil sa pasahero ko. Ganun ang nangyari sa akin. So, huwag tayong ganun. Tao lang din yung taxi driver. Tama yung ginawa ni ate. Kinamira niya dahil kupal yung ginawa ng kuwan. Pero yung mga sobra-sobrang konting kuwan lang, huwag, sabihin mo na lang na, kuya, pasensya ka na kuya. Hingin ko yung pamasahin mo kasi yung sukli kong 30 kasi kapos din ako kuya eh. Kailangan ko rin ng kuwan eh. Hindi din ako maluwag ngayon. Okay lang ba? Ganun sana. Hindi yung pasensya ka na kuya. Baka kaya nga kung ganun ang sabihin mo sa akin, baka yung 20 pesos hindi ko na, ay ma'am, sige ma'am. Oh, suklian yung 500 mo, susuklian kita ng 100. Oh, ma'am, sa inyo na lang po yung 20, mas maluwag pa na makatulong ako sa inyo. Ganun sana ang gagawin natin. Hindi yung porket nangyari itong taxi driver na nangyari ng nandaya na pasahero, ay lalahatin na natin ng taxi driver na ganun ang mga ugali. So, yung mga matatinong taxi driver na maayos nakipaglaban, nahanap buhay, kahit matatanda na. Kasi ang taxi naman talaga ang matatakbuhan ng mga tulad namin matatanda na hindi tinatanggap dito sa Pilipinas pag nag-apply ng trabaho. Tulad ako, able pa ako mag-apply eh. Malakas pa ako, may tama pa akong isip. Pero pag nag-apply ako ngayon, may tatanggap pa sa akin sa edad ko. Sasabihin na sa akin, overage ka na kuya. O, di ba? So, saan ako maghanap ng, kung wala akong may mga mapagkakitaan, sa taxi. Kaya yung ibang matatanda na wala namang kinuhan, sa taxi sila pumupunta. Okay guys, so, ganun yung nangyayari guys. Kaya yung iba, wag naman yung masyadong tuligsain na porket nangyari itong ganitong na insidente, ay lahatin natin ang taxi driver na ganun kasama. Wag naman.
Huwag intindihin din natin minsan. Sa kwento ko nga, ininti kasi ako mismo taxi driver po ako. Okay guys, I hope na nagbigay liwanag to sa mga ilang viewers ko. Maraming manonood siguro nito, 10. So I hope na yung mga 10 manonood nito ay magbibigay sa inyo ng awareness, may share nyo. I-share nyo to. Ikuhan mo, panoorin mo itong video na para maintindihan mo namin side ng taxi driver. Okay guys? So hanggang sa sunod na video guys, kung bago ba kayo, don't forget to subscribe and hit the notification bell. At kung may pagkakataon, i-share yung video. Kung wala naman, thank you na lang. Sige, salamat. Salamat guys. Bye-bye.